Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat, choir. Tinood ang mga kaigsoon nga kung ang Dios mo ay atong magbalantay, mo ginay ang trabaho, tigbantay. Amen? O giyang gitanaw, unsay atong mga panginahanglan, gitanaw niya, unsay mga kakulangon, ang Ginoo mo ay mag-supply. Salamat sa Ginoo. Salamat nga siya mo ay ato ang tigbalantay. Praise the Lord. Amen. Sa di pa ko mag-preach, akong i-announce nga this coming May, sunod nga bulan, May, maoy ato ang anniversary karong May 25. Then apod day one day pastors and workers conference usa lang ka adlaw, no? So ato na nang i-appeal sa pagambo nga dunay revival ang tanang mga missions nato gikan diri nga naa diri sa Iligan. Ato silang i-invite sa Monday gikan sa buntag hangtod sa gabi. So atong iambo na. Amen. Ang akong tuyo atong tuyo nga mapahinumduman ang matag usa ka mga Kristohanon nga doon na patay buluhaton, wa patang mahuman. Amen? Ay sa magpahulay. Wa pa'y pahulay nga dayon. Amen? So napatay trabahoon, no? Wa pa mobalik ang Ginoo, unya napatay trabahoon. So ato nang i-pray nga ang Ginoo mo ay mag-supply sa atong mga panginahanglan. Ang atong speaker na gikan sa Midilin sa Daang Bantayan, si Pastor Dante, nakalimot mo ko, hapit ko makaingon Marcolita, Dilarama. Okay, Dilarama, Pastor Dante Dilarama. Okay, so ato sang iampo atong trabaho mga kaigsoon, atong iampo ang atong eleksyon nga dunay kadaugan sa inyong kandidato bitaw. Atong iampo nga dunay maayong o malinawon nga eleksyon, atong iampo atong nasod. Amen. Trabaho na nato ang pag-ampo sa atong nasod. Kay mo na giingon sa Ginoo. Dayon na apogoy sige lang. Okay, doon na mo yung Bible sa Book of Romans chapter 5. Manindog ng tanan palihog, Romans chapter 5. Atong basahon verses 1. Romans chapter 5, 1 to 5. Atong basahon. Basig na sayop ko ibutang de. Romans chapter 5 na siya. Verses 1 to 5. Atong isgutan karon mga kaigsunan ang we need to understand the purpose of suffering or understanding the suffering. Okay, so Romans chapter 5 verses 1 to 5 atong dunganon og basa palihog. Ready, begin. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in hope and the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing this, that the tribulation worketh patience, patience experience, and experience hope, and hope make it not ashamed, because the love of God shed in our hearts by the Holy Ghost. Pray that, thank you Lord sa imong kamayo, sa among kinabuhi. Dunay mga panahon nga kami wala ka mahimot sa among kinabuhi. Pero salamat Lord nga napuno ka sa pasensya og pailob, og salamat Lord nga gipaabot nimo kami aning adlaw.
niami sa balay tigumanan aron makapaminaw na sa og imong pulong. Lord, I pray nga dili ni makawang, dili ni masayang, kundili amo ning makatunan ang mensahe ug amo ning ma-apply sa among kinabuhi. Dalaygon ka Lord sa among kinabuhi. Salamat sa imong paghatag namo mga pagkaon, tubig nga mainom, balay nga kapuy-an ug sa gihapon ikaw ang among Dios nga faithful. Salamat Lord nga ikaw among gisimba karong adlaw. Lord, I pray nga ikaw mag-bless sa imong alagad in Jesus name. Amen. Palihog maglingkod. Salamat kay Ginoo. Okay, mga kaigsunan, salamat sa Ginoo no we are saved. Amen. Mao gina itong pirming pasalamatan sa Ginoo. Every morning sa nigmata na to, ato yung number 1 pasalamatan na Ginoo. Lord, salamat ha nga ikaw ang akong Dios. Salamat nga imo kong giluwas, imo kong gihatagan og kaluwasan o gitagaan ko nimo kahigayunan nga buhi pa karong adlaw. Ato nang pasalamatan. Okay, so og mga kaigsunan sa itong gibasa karon, atong isgutan kining matod pa din verse number 3, ningon siya, not only so, but we glory in tribulations also. Knowing this, that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Okay, salamat sa Ginoo. We are justified by faith. Amen? Ambot pasabot ana, kita makasasala unta ta tubangan sa Dios. Pero tungod sa atong pagdawat ni Kristo nga atong manuluwas, ato siyang gituhuan nga siya mo itong manuluwas, ang gihimo sa Ginoo na iyatang gimatarong. Ambot pasabot, dili unta ta tarong, pero nahimo natang tarong tungod sa iyang gibuhat nato. So atong naangkon ang maong pagkamatarong sa diha nga mituo ta ni Kristo. Amen. Mo nang ingon siya nga, therefore being justified by faith, we have peace with God. Ang buot pasabot nga dili na ta kaaway sa Dios, doon na tay peace. Di ba? Doon na tay kalinaw o di na ta kontra sa Dios, kundi iya na tang amigo. Kay ganay og imong tanawon sa verse number 10, imong mabasa Romans 5:10 nga sa una mga kaaway ta sa Dios, pero karon napasiguli na ta. Amen. So dili lang kay napasiguli, kundi gimatarong pagyud ta niya, pinagis pagduo, ug karon amigo na ta sa Dios, anak pagyud ta niya, ug siya pagyud atong shepherd. Amen. So in verse number 5, verse number 2, ningon siya nga, by whom also we have access. So pinaagi ni Ginoong Jesucristo nga nagmatarong nato, pinaagi ni Kristo, kita sad adunay agianan, or meaning doon natay agianan nga makaadto sa Ginoo. Ambot pasabot sa we have access by faith into His grace. Kada adlaw mga kaigsunan, we need the grace of God. Amen. Kinahanglan ta og grace, gracias Ginoo nga may maghatag nato og kusog, maghatag nato og guidance, maghatag nato og panalangin. So doon natay access. Doon natay meaning kung mangayo ta sa Ginoo, natay agianan, access. Amen. So doon na natay kanang gitawag og connection. By whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand. So muna itong gisaligan na nato. By the way, Kristohanon, maminaw mo, i-take advantage ni nato. Kinahanglan magyuta gracias Ginoo, kinahanglan magyuta sa iyang Dios non nga pag-guide na do, ato ning i-take advantage. Amen? So, okay, verse number 3, siya nga, iningon siya, not only so. Ang pasabot, dili lang kay kita adunay access by faith into His grace, then we rejoice in hope. Tungod ni Kristo, we rejoice in hope. Ang pasabot, rejoice in hope. Meaning, kung maghisgutag, pagbalik sa Ginoo, malipay ta.
Magiskot ta og magkinaon sa ang kalibutan, nagpasalig man ang Ginoo nga dili ta niya pasagdan, mo rejoice ta na. Dili ta ngay magbalaka kung unsa may mga panghitabo sa kalibutan. By the way, ang linog mga kaigsunan, wala nay pizza, wala nay oras, moabot na sa bisag unsa nga time. Dunay linog sa Indonesia, dunay linog sa Turkey atong 25. Dunay po'y linog dito sa Burma, Thailand o sa Thailand. Mga kaigsunan, maunay mga sign sa hapit na bubalik si Jesus Christ. So kung magiskot tag mga ingon anak, gubat or humors of war, mga gubat sa basing maggubat ang China o gubaton ng mga kaigsunan, maunay maghatag na itong kabalaka, maunay maghatag itong hadlok. Pero sa diha nga atong mahinumduman ang saad sa Ginoo, dili ta niya pasagdan, di ta niya biyaan, maunay mag-rejoice ta na. Amen. So, knowing this that, okay, and not only so, dili lang kay kana atong naangkon sa pagdawat nato ni Kristo. Not only so, but we glory in tribulations also. Ang pasabot, kung nalipay ka nga, bubalik ang Ginoo, nalipay ka nga, naatay access, we are saved. Meaning, malipay Buddha, but we glory in tribulations also. Malipay Buddha kung dunay mga tribulations, nga atong ma-experience. Sadang mas short ka sa imong budget o mas short ka sa unsa ba diya dunay mga panghitabo sa tong kinabuhi nga dili nato mapugngan, dunay mga itugot sa Dios nga mahitabo sa tong kinabuhi. Salamat sa maong Sunday school kaganina nga din mahinumduman nato nga naada ay Dios. Ambot pasabot nga we need to glory in tribulation, meaning kung nalipay ka sa kaluwasan, unsay kadako, unsay gidakon sa kalipay sa imong kaluwasan nga imong naanggon, maupod unta ang atong gidakon sa tribulations. Hinayon lang na to. Kaya nga naman, wa may malipay good basta tribulations na or kasakitan. Di man ta malipay good na, di ba? Kung kaluwasan, lipay ta. Pero pag antos, murag, kulismaot gudana. Ang ubang Kristohanon mingon, niduol galitas Ginoo aron malipayon ta walay di ta makaantos. Nya karon nag-antos na noon sa noon Di ba day mga Kristohanon ningon ana? Mga kaigsunan, apil na sa tribulations, apil na sa package na siya. Kada bitaw maminyo ka, ang imong gibinyuan dili raman ang kagwapa sa imong asawa. O kanindot sa iyang wow body. Giapil man sa nimo giminyuan po nimo iyang batasan. Dili lang kay ang nindot nga batasan, apil pong bati. Pero ang kanindot sa Ginoo mga kaigsoon sa atong sa diyang itugot sa Dios nga moagi ta nga tribulations, dunay katuyuan siya. Dunay purpose. Kinahanglan makasabot ana. Ambot pasabot atong likayan nga dili ta makahimog bagulbol sa tong baba. Amen. Knowing this that tribulation worketh patience. Meaning kinahanglan kasabutan dunay tuyo ang Ginoo nganong naay kasakitan. Kaya nga naman, ang siya nga, knowing that dunay gitawag tribulations, work it, pinagi sa mga tribulation, work it patience, pinagi sa pasensya, dunay experience, o dunay kay experience, dunay kay hope. Ang buot pasabot, mas madaghan pang kag-blessing once you have experience. Pamina mo
Mo na atong hisgutan garon nganong naatay suffering. Okay, number one, mga kaigsunan, why God allow sufferings? Number one, ang toyo sa Ginoo nato, atong ibutang sa itong mind nga, suffering is just for a season. Season ra ba? Sabot mo season? Kaya huwag imong tanawon sa book of Ecclesiastes, tanawa, Ecclesiastes chapter 3. Doon ay mga seasons. There is a season, doon ako na season of a time of every purpose under the heaven. Ang buot pasabot, sa atong kinabuhi aning kalibutan na ato ning sabton og maayo. Nga doon ay dili tanan panahon birthday. Doon na say funeral. Hilom ra mo. Amen? Dili lay panahon sa wedding. So unsa sa Bible, verse number 2. Yun sa Bible. A time to be born. Ilang kasabutan eh. A time to be born, doon ay panahon sa pagkatao, doon ay panahon sa pagkamatay. Kagahapon dito mi sa cemetery sa Price, among gitanaw dito, doon ay bata dito nga natao on the 9 days ra gyud. 9 days ra gyud ang pagkataang, iyang pagpuyo aning kalibutan na. 9 days ra. So a time to be born, and a time to die, and a time to die, and a time to plant, and a time to pluck up that which is planted. So doon ay panahon sa pagtanom, doon ay panahon sa pag-ibot sa tanom. Okay. Verse number 3 siya, a time to kill. At sa po time sa pag-ayo. Doon ay panahon po sa pagbungkag. Doon na po ay panahon sa pagtukod. Doon ay panahon sa paghilak. Doon na sa panahon sa katawasan. Isura po ng sige hilak. Mahurot ba itong luha po, di ba? Mukatawasan na. Doon ay panahon kuno sa pagbangutan or mourn. Or doon na po ay panahon sa pagsayaw. Oh, mga baptist, sayaw mo. TikTok. Apa po niya? Si David, sayaw ba si David, di ba? Oh, pero dili sayaw sa kanang sinso, kung dili sayaw nga kanang sayaw sa kalipay ba? Amen? Sa bagay a time to cast away stones and a time to gather stones. Doon ay panahon sa paglabay sa bato. Doon na po ay panahon sa pagtigom og mga bato. A time to embrace, gakos. A time to refrain from embracing. Kaya basig na, kaligo ba? O sa ba? A time to get, and a time to lose, and a time to keep, and a time to cast away. So a time to, doon ay panahon sa paggisi, doon na sa panahon sa pagtahi. Doon ay panahon sa paghilom, doon sa panahon sa pag-istorya. So verse number 8, doon ay time, doon ay oras sa paghigugma, doon na po ay time sa pagkalagot. A time of war and a time of peace. So verse number 9, sige sa verse number 9. What profit a man hath he worked in wherein we labor it? Okay, ang buot pasabot, kinalan makasabutaan ni atan ning kalibutan na doon na magitawag season. So ang buot pasabot, kining atong suffering mga kaigsoon, ibutang nato permi sa atong mind nga dili na permanente ang imong suffering. Season ra na siya. Amen? Kung doon ay panahon sa pagbagyo, dili yun na perming bagyo kada bagyo ra yun, naagay mahunong sa lang bagyo. Amen? So, huwag mong tanawon sa Hebrews chapter 11, verse number 25, ningon si Moses, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Remember this, nga ang pleasure of sin is just for a season. Abot ba sabot? Dili na mo hangtod. Oy,
Kamong dunay mga gi-enjoy nga sala dia. Oy, dili na mo lahot, di mo lahotay dia. Dili na permanente. Moray dunay time sa pag panudya matud ba. Kung imong nagpugas ka karon, nakakay gipugas, dunay panahon sa pag-ani sa imong gipugas. What you sow, you reap. Pero ang akong nakita diri, si Moses, verse number 26, ningon siya de, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure of in Egypt. And he had a respect unto a recompense of reward. Ang buot pasabot mga kaigsunan, nga, bahalag doon ay suffering, pero doon naman po'y premyo unya ana. Napa mo? Actually, akong gikuan sa mga labinas mga batano, no? Akong gikuan ninyo, kung gusto mo asinso mo sa iyong kinabuhi, kinanan willing mo nga mo suffer. Amen? Willing mo, posible nga karon nga time or season nga grabe ang inyong gipit kayo or grabe ang inyong kay gamay pa ang inyong business, gamay pa inyong kwarda. Pero kung inyo nang agwantahon o inyo nang mo suffer lang ka na, mga kaigsunan, ang Ginoo mohatag ra nimo og reward. Kay pangita mong tao sa Bible nga di nahimong successful, mga tao nga di niagi gyud og suffering. Meaning nga imong sabton og maayo nga suffering is just for a season. Amen? Kinumdum ko sa ka-businessman, ingon siya nga, grabe pastor, katungkuan, kung mahimo pastor, di lang kumukaon para lang di makuhaan ang ako ang puhunan. Pero di man pud pwede nga di kumukaon nga naman, papas mo pud siya. Ingon siya, grabe kay pastor, katong pag-sugod niya business nga naman, pag action gud og dako sa iyang kwarta. By the way, basta mga negosyante, mga kayo labinas nagsugod, wa gyud nay kwarta in town. Kaya iya lang mga kwarta naa sa investment. By the way, napagyud, ako na ning isingit. Ayaw mo pag-anad og naa na gani inyong mga parinti nga ni sa uswag, mo dikit-dikit po dayon mo kay nga naman basin minyag mapiksan niya mo. Di ba yung na, kamo pong na ay nagsugod na og business, natural na yun na nga, once nga mo sugod na ka og prosper, naagidaghang mga mamarinti ni mo. Mamarinti ni mo, mamaraig ni mo, kaya nagtanaw sila nga ikaw daghang kagwarta. Pero wa sila kay bawo nga imong kwarta dahi, wa diha, naa sa business. Napa mo? Ingon ako ang pagumangkon sa una pastor, sa wa pa ko'y kwarta, wa gyoy daghang mo mangayo nako. Siyempre, wa gyoy kwarta, pangayon daga. Siya karon pastor, daghan kaeng mo ana sa mga pag-umangkon, mga unsa diha. Call. Kusog kay mukul-kul. Ko ana gina. Pero mga kaigsunan, ako lang gibutang ako lang ambot pasabot na ko ana. Kun kamo mulahutay lang mo, mga kaigsunan, sa labi na kamo nagsugod og business, moabot ran time mga maka-harvest ra mo ana. Do not give up. Amen. Doon na ang ato ang pagsulay mga kaigsunan just for a season. Gani ang Bible nagsulti nga just for a moment.
2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verse number 16. In the Bible, for which cause we faint not, for though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Ang buot pasabot, once nga doon na kay gitawag pagsulay sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, ang Ginoo na nag-strengthen, naglig-on sa imong sulod. Amen? Gusto sa Ginoo nga malig-on ka. Pero mo niya, ingon siya, verse number 17 siya, for our light affliction, ang buot pasabot, kining ato ang mga panghitabo na to, kung ang Bible imong pa istoryahan ni light ra ni siya. Ang word, ang pulong nga light meaning gaan ra ni. Para na to sa bugat kayo, pero kung ang Ginoo mo imong pa istoryahan, light ra na. Ano makaingon man tanga light? Tungod kay asa may katong si Kristo nagpasaan sa cross. Di ba bugat man to? Wagil si Kristo manipa. Di ba? Nakita ko sa video sa Facebook na nagpasan-pasan na sakay man sa cross iya nang gisipa. Ang buot pasabot, mga kaigsunan, kung ikumparar ang atong suffering sa suffering ni Christ, light ra ni siya, gaan ra ni siya. Work it for us for exceeding more weight of glory. Okay. Kining pulong ba, which is but for a moment. Moment, gamay, karon ra ning panahon na. Okay. So, ang ikaduha mga kaigsunan nga pundo, why nganong naatay gitawag suffering? Ang ikaduha mga kaigsunan, because it is for di naman ko kalitok, strengthening. Pagpalig-on nato ba? Napa mo? Uy. Once nga naa kay pagsulay sa atong kinabuhi, ayaw pagpangluod sa Ginoo. Dili kami yung grabe ang Ginoo, nag-faithful naman nung dako, niapil na kong choir, niapil na kong sulwining, nag-offering na ko, nag-tithes, nag-20% pag yun. Naunsa naman noon. Ito, hilak mo noon. Nahubos na akong kas Ginoo. Mga kaigsunan, ang Bible nagsuldi nga, mauni mo palig-on nato. O sige sa Bible, 2 Corinthians chapter 12, verse number 9. Ningon si Paul siya, and he said, my grace is sufficient for thee. Ang nagsulti ani si Jesus Christ, ngadto ni Apostle Paul. Ningon siya, ang akong grasya sufficiente nganha nimo. For my strength, kaya ang akong kusog is made perfect in weakness. Most glad, mo na ingon na si Paul, kay mao man ni tubagod sa Ginoo, sa diyang nag-ampo si Apostle Paul, ingon siya nga tos Ginoo, kuha aragon ning mga thorn in the flesh. Meaning mga pagsulay ng mga suffering niya ba. Pero ang gitubag sa Ginoo dili. Pero tagaan lang ka nako grasya. Dili nako kuhaon ang imong pagsulay o ng mga suffering nga naani mo karon, pero tagaan ka nako grasya nga makalahutay kas mga pagsulay. Amen. Mga kaigsunan, ayaw reklamo kung dunay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga wala gyud nato gidahom ba. Meaning nga dunay purpose ang Ginoo na. Og ang tuyo sa Ginoo mga kayo para pagpalig-on nato. Amen? Siya, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore I will rather glory in my. So, mao ni conclusion ni Paul siya nga, most gladly therefore
I will rather glory in my infirmities. Duta na, no? Tagay may grasya ang Ginoo in taon nga maka-apply tani. Amen? Kay kasagaran na ba nato ang manggawas ng baba, bugul-bul yun. Mamalikas pa. Giapil pang panungay. Paminaw mo. Ingon si Paul, most gladly therefore I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ambot pasabot, ang tuyo dahil sa Ginoo aron sa pagpaligo na to, pagpakusga na to, kaya aron mahibaw na to nga kanang nagpahatag nimo gahom or strength or ligo, nagpaligo nimo gahom na sa Ginoo. Kay karon nahibawan nimo nga gahom na sa Ginoo, wa tay ikapanghambog. Amen? So, ningon din si Paul, ningon din siya, verse number 10, ningon siya, therefore, busa, I take pleasure in infirmities. So, ano? Kalipay nako nga naa kuno siya mga kakulangon. Dili kay kulang-kulang. Kakulangon, infirmities. Amen? In reproaches, mga gitit, pangtamay siya, gitamay lang siya, gibuli ba siya. In necessities, nasa yung mga panginahanglan. In persecutions, and in distresses, for Christ's sake. Og niingon din siya, for when I am weak, sadya nga ako luya, og ako mahimong kusgan. Ambot ba sabot, dunay times nung kinabuhi mga kaigsunan nga maluya ka. Ayaw, babiyamin na mo, kung manahitabo gani nga luya ka, ayaw mo undang og basag Bible. Bahalag luya ka. Ayaw mo undang og alaga sa Ginoo. Ayaw mo undang og simba sa panahon nga maluya ka. Kay diha nimo ma-appreciate mga kaigsunan ang grasya sa Ginoo. Ayaw mo pagpuyo diha sa gitawag gana-gana. Ang atong kinabuhi mga kaigsunan wala gibase diha sa gana-gana o sa gana na to. Di ba panahon sa masakit ka, ganahan ka mo kaon, dili? Di ba? Pero nga nung pugsol magpakaon, kaya nga naman, kung wa na kay kaon, wa na po kay kusog. Muna nga, ako mukaon, bitaw. Amen? Then, ikatulo mga kaigsunan, it is for stimulation. Sabot mo kung sa stimulation. Kakuan ka ng kining naami punuan sa nangka sa una. Punuan ako sa nangka. Kinsay nakasulayan eh. Nga dili mamunga. Ang buhato na mo na basta daghang igsanga, i-pruning na siya, i-pruning. Pruning ba? Pangkuhaon ng mga sanga nga daghan na kay siya nga pangkuhaan na namo. Dayon dili lang kay i-prone kanang pangkuhaan tong mga gagmay nga sanga na. Mao po na mo buhaton sa kanang kakao. Dayon paghuman na tigbas-tigbason pag yun na mo ang punuas ng ka. Pag ko'y batasan na mo eh. Napa mo dia, nagsugo na among lolo. Hala tigbas-tigbasa. Ganahan pud may kay mo duga man amo, diha man mi magkuha og duga para among himo kapot ba or kapulot. Kasi nagwala para among himuon og kanang mo pilit ang langgam ba. Pero ang point ko dia nga ang nangka amo ang tigbas-tigbason. Muhilak gud in taon ang nangka bisag wa mi kadungog sa iyang tiyabaw pero muhilak. Pila ka bulan mga kaigsunan, mumunga na dayon ang nangka. Napa mo diha?
Pinaagi sa maong gitawag suffering, mga kaigsoona ni-stimulate, ni-resulta ba? By the way, naamagay atong suffering, pero manin niya, ayaw mo undag o simba. Ayaw mo bagulbol. Kasi yun sa James, yun sa Psalm 119 verse number 21. Kasi yun sa Bible, 71. It is good for me that I have been afflicted, mas mayo nga na nakasakitan ko, that I might learn thy statutes. Ang mo pasabot, maka-learn tag-apply sa Bible, maka-learn tag-unsa di kanindot ang Bible, sa diha nga dunay affliction. Kasakitan ba? Masakitan ka? Amen? Learn thy statutes. Pero niya, in time of suffering, muna atong butang sa tumayin. James chapter 1, verses 1 to 5. Muna atong ibutang sa tumayin. James, the servant of God and the Lord of our Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. Okay, verse number 2. Ningon dahin siya. My brethren, mga igsuon ko, count it all joy when you fall into diverse temptations or diverse trials or nakanalaing pagsulay. Kung naagali ka ana, mga nakanalaing pagsulay, nagyo ng Bible, count it all joy. Sabot mo ng count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, count. Di ba? Agoy, na ako'y panalangin, ako'y balay, ay salamat ako'y sakyanan, ay salamat ako'y negosyo, ay salamat, ay nako'y maglawas na. Count! Ako'y kwarta, count! Ako'y refrigerator, nako'y motor na, imong i-count. Kanan eh. Uy, nako'y mayong panglawas, akong mga bata na sa mayong panglawas, i-count. Pero, pag-abot na sa gitawag, mga nagsakit si Dodong, nagsakit si Inday, i-count po itong appeal. Ana, di ba? Amen? Uy, karon ako'y motor. Uy, si Inday nagsakit, si Dodong nasakit. I-count po itong appeal. I-count sa imong blessing ba? Maunay among, naunay kanta na mo sa unang blessing in disguise ang trials. Kay pinaagi sa maong trials, dito ka nakakaton o daghang ka nakatunan ba? Verse number 3. Knowing this, kinala mahibulok ani, that the trying of your faith worketh patience. Mao gyapon kaganina sa Romans, di ba? Pinagi ko no sa mong trial na mo trabaho nagpasensya. O kung doon na kay pasensya, pamina mo ha, ang gamiton, ang pangitaon yun sa kumpanya, katog yung experience. Kung sa may mong experience sa trabaho, na naka-experience, wala pa sir. Ayaw lang sa, kay kini among kumpanya, dili ni pwede praktisanan. Di ba? Ingon na, tubagsan mo, aram na tayo madali. Mga apply ka, naka-experience, wala sir. Kabalo kang mo drive. Kabalo kang computer. Ang imong itubag, put. Nya, kabalo kang mo, sa computer. Nagyapon. Mulingo-lingo yung tao ng manager. Mangutaan na po ka, sir, dawat na ko, sir. Ang itubag po sa manager. Napamodi ha? Pero mas may itong na-experience, nga naman, mas daghan man siya paglaom ang kumpanya, basta experience ang iyang ipangbutang.
Sa buluhaton sa Ginoo, mga kaigsunan, paminaw mo, kinahanglan ang Ginoo og experience na. Nga iyang ibutang sa iyang buluhaton, nga naman, proven and tested naman ni siya. Karon mo, baliban maga. Mo nang wa ka experience. Pero nakanindot mga kaigsunan, once we have suffering, verse number 4, let the patients have their perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Sa ibot ba sabot? Kanang imong pagpasensya mga kaigsunan, dako kay nagmahimo sa imo sa buloton sa Dios. Sadyang doon na kay pasensya, makakatuon ka pagsalig sa Ginoo. Sadyang doon na kay pasensya, nakakatuon ka, nagsalig ka, nakakatuon ka pag hulat sa provision sa Ginoo. Pinaagi sa pasensya, imong ma-acknowledge nga unsa day ka nindot ang presensya sa Ginoo. Amen? Sometimes, manggod mga kaigsoon, wala natong ma-acknowledge ang presensya sa Ginoo sa itong kinabuhi. Sometimes sa itong kinabuhi, mga kaigsoon, para sa itong murag, walay apil ang Ginoo. Pero imong unaon, wala tayo mahibok kung wala ang Ginoo. Muna niya, once nga doon na kay pagsulay, mga kaigsunan mo niya, number 5, James 5. Yun siya. If any lack wisdom, let him ask of God and give it to all men liberally. Ang buto ba sabot? Once you have suffering, para ma-stimulate ang imong pagka-productive ngadto sa Ginoo sa buloton sa Dios, we need wisdom. Galsa man na nato makuha ng wisdom sa diha nga imong gi-acknowledge nga wa kay wisdom. Kay once nga muila ka nga wa kay wisdom, muadto jud kas Ginoo, mangayo kag wisdom. Amen? Nganong niadto man ka sa Ginoo, kinsa may nag-stimulate nimo, kinsa may nagsugo nimo ang imong sufferings, ang imong mga pagsulay. Ginoo, sakit kaayo. Ginoo, sakit ka ini. Unsay imong tuyo? Ginoo, muduol ko nimo. Unsay imong tuyo sa akong kinabuhi? Muduol ka ngadto sa Ginoo. Amen? Mga kaigsunan, salamat nga doon na tayo suffering. In closing, Philippians chapter 1 verse number 29. Philippians chapter 1 verse number 29. Basaha. Go. For unto you it is given the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Dili lang kay mo believe ta, pero naagi suffering nga mo apil. Kumusta ang imong kinabuhi? Na-discourage ka? Kumusta ang imong kinabuhi? Nabugnaw ka sa pangalagan sa Ginoo? Kay wa ka gihatagan sa Dios sa imong pangayo? Kumusta ang imong kinabuhi? Are you productive or niundang na ka? Mga kaigsunan, suffering is part of our growing. Amen? Part na sa ato ang pagtubo. Kaya kung walay suffering, walay mo stimulate. Amen? Kung walay suffering, mga kaigsunan, walay mo paligon na to. O ginumdumin ay kanunay, just for a season. Nindog tantanan palayog, mali. Pray that, thank you Lord sa imong faithfulness, Lord. I-bless ang mga mensahe. O salamat Lord sa imong pagpainumdum na mo. Yeah, ikaw ang among Diyos. You will never leave us nor forsake us. Salamat Lord, you are our shepherd. Tungod kay ikaw may magbalantay na mo. Kami nagsalig nimo
walay makulang na mo, O Dios. Salamat, Lord, nga ikaw, O Dios, nga balaan, Dios ka nga matarong, Dios ka nga diin magiangayon, Dios ka nga faithful. Lord, i-bless ang matag-usa. Ugamo ning ang ampo in Jesus' name. Samtang pa dayon paduko atong ulo, ipiyo nga itong mata, palihog, alang sa mga bisita na to. Higala kung ikaw niya adiri, iduko ang imong ulo, ipiyo ang imong nga mata. Tingali wa ka kay balog, asa ka, padulong ug mamatay ka. Pero timan ini, mao ni ang paagi sa Dios sa kaluwasan. Si Kristo na ang nagpakamatay sa cross, gibayran ang imong sala. Aron ka makasiguro sa imong kaluwasan, kinahanglan imong tuhuan nga si Kristo mo'y bayad sa imong sala. Gunya, imo siyang ibitaron diya sa imong kasing-kasing, moingon ka, Lord Jesus, ako kang tuhuan nga ikaw akong personal bugtong manluluwas. Ug alang sa mga Kristohano na adiri, kinsa may mong patasin kamot, Pastor, apil ko sa pagampo by God's grace. Padayon ko sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan pag dunay mga panghitabo sa akong kinabuhi, nga wa kayo na ako masabti. Praise Lord, amen. Praise Lord, amen. To God be the glory. Lord, i-bless ang matag Kristohano nagpatas silang kamot. I don't know, Lord, unsa ang kadakon, giladmon, or unsa kabugaton ang mga pagsulay nga naa sa ilang kinabuhi. Pero Lord, salamat nga ikaw, O Dios, ikaw may nag-imbitar na mo nga, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Tudloy kami kanunay, O Dios, sa pagbutang sa among mga burdens diha nimo, O Dios. Salamat, Lord, nga ikaw nga among Dios nga faithful. Lord, i-bless ang mga mensahe. Dalaygon ka sa kong kinabuhi. In Jesus' name, amen.